Magandang gabi po sa lahat 'no, bago mag-alas-12 ay lampas na alas-12, 11:56 'no, ay pagbigyan natin si Nicolas Torre. Ang, kababayan ko na taga Marbel na siyang hepe for the first time galing sa amin sa Cotabato na naging hepe ng, Philippine National Police Chief na pulis. At saka kauna-unahan din siya na hindi premier na naging hepe ng Philippine National Police. So, kaya welcome him. At sa tingin ko naman ay kahit anong pagsabihin mo, kung saan man ang galing, kung ano man rason, pero kung ako tanungin mo ay talagang deserve naman siya na magiging hepe sa pulis. At saka kaya niya gawin yan. Kasi na umabot sa general at siya po ay nagtapos ng makulay na bilang estudyante sa Philippine National Police Academy. So, let's give him a chance. Siya sabi nga, no? Give him a chance. Ah, Tapos, ano ang sa taong ito, ang nagustuhan ko sa kanya, hindi yung kanyang yung pagtrabaho nung lumabas na siya sa Quezon City Police District. Yung trabaho niya sa Quezon City Police District na bilang hepe ng QCPD, yan ang gustong-gusto ko na meron siyang tinatawag na drone patrol. At maraming nasa-save do'n, may mga sunog makikita kaagad. May nakita na magtatalon para magpakamatay, nakita kaagad. Meron silang nailigtas na natatalon sana magpapakamatay sa gamit po yung drone patrol nila. At kanya, isa-isa na magandahan ko na narinig ko sa plano niya, sa kanyang pamumuno, ang PNP, kailangan ang mga pulis ay magdu-duty lamang ng 8 oras para naman may sapat na pamilya sa pamilya. Tama yun. Kasi siya, sa tagal ng pagiging niya pulis, naiwan-iwanan niya ang kanyang pamilya. Kung saan sa siya, na pumunta rin niya sa East Timor. Nagsilbi din sa East Timor. Buti na lang hindi niya naabutan si Tibis din sa East Timor. Nung naging kasama niya dyan sa nanilbihan yung aking pinsan na si Colonel Belflor Causing. PMER naman yun, nagsilbi dyan sa East Timor. So marami po sila yung mga ibig sabihin do, wala pong duda na gaganda ang pagpatakbo ng kanyang liderato sa Philippine National Police. Siyempre, ang hindi lang ako komportable dyan, yung alam nyo na, siyempre, kung sino ang gumawa ng paraan para siya magiging mapili ay that is subject to subject to the wishes ng kanyang kung sino, si BBM ba o si Lisa Araneta ba. Siyempre, Ilongga si Lisa Araneta na asawa ni BBM. So, alam mo naman marami ding Ilonggo sa mga tauhan ni Bongbong ni BBM dahil si Lisa yung kanyang asawa na ay Ilongga, taga Iloilo. So, nevertheless, ang sa akin lang dito is mapagbigyan natin ng chance si Nicolas Torre. Anak siya ng constabulary officer na si Sargento Rodolfo. Hindi pa nga, akala ko senior yun, hindi pala. So ibang tao ang pangalan ng pinaghugutan ng pangalan niya, Nicolas Torre. Malamang lolo niya. So doon siya pinanganak sa Hulo-Sulo nung na-assign doon ng kanyang tatay bilang PC. Pagtapos, na-assign ulit dito sa Coronadal o sa Marbel sa 456 PC Company. Okay, so anyway, sa akin lang dito ay magko-congratulate lang ako sa kanya, o si Benz Ruiz ay nagko-congratulate din sa kanya. At syempre naman, buong lahat ng taga Marbel, maka Duterte man o hindi, ay kumukongratulate sa kanya. At ang alam niyo man kasi yung Coronadal o Marbel ay zero doon ang alyansa. Panay Duterte ang nanalo doon sa kanyang nakarang halalan. So, nevertheless, ano pa bang ating pag-usapan dito? Yung nakikita ko ang malaking pagbabago. Siyempre, natutuwa naman ito yung mga kapwa niya taga-PNP graduate. Pero isang matindi kong hinihiling sa kanya. Kaya mo bang hulihin ang lahat? Lalo na po siya, kung pwede para fair na rin kay Bantag, sumuko siya o di kaya hulihin mo. Kasi nangako ka na noon na hulihin mo si Bantag kasi kapwa mo rin siya taga-PNP
junior mo si Bantag, pero hanggang ngayon hindi po nahuli. Class 1992 ka ata o 93, tapos si Bantag class 1996. Kaklase niya sa ni General Jean Fajardo. So sino pang iba? Ang dami ng mga kaklase ng mga kanyang ganyan na pumasok na mga general na halos lahat. Marami sila, pinakamaraming general ngayon sa batch niya. Anong batch pa sila. So anyway, that is all for today. Yeah, all I want to say is just sa tingin ko naman ay pumapalakpak si Papa mo dun sa langit. Makikita ka na ikaw ay may 4 na estrelya, 4 na star, no? So kauna-unahan siyang PNP graduate na nagsisilbi bilang PNP chief. Meron pa namang PNP graduate na natitira, pero mas siyang pinili. So ang kanyang karibal nga diyan, pero ayaw ko tawagin karibal kasi siyempre mga kaibigan niya rin yan, si General Ocobo, si General Nartates, at marami pang iba. So anyway, whatever it is, I'm extending my arm. At saka gusto ko lang pala iklaro, wala po siyang problema kahit maraming kumukontra sa kanya. Kasi ang appointment niya po ay hindi dadaan sa Commission on Appointments. Ito ay kahit lahat ng mga vlogger po na makakarinig sa akin ito, nais ko pong sasabihin sa inyo, ay hindi po dadaan sa Commission on Appointments ang lahat ng mga pulis na pinopromote. Ang mga pulis po kasi pag pinopromote ay hindi sila military officers. Ang dinadaan lamang sa Commission on Appointments sa mga military colonels. Sila hanggang general, hanggang PNP chief ay hindi na dinadaan sa Commission on Appointments. Kaya tuloy-tuloy na yan. So, si Kabunyog Benz Ruiz, si Pastor Rodi Rabi. So, hanggang dyan lang ang ating vlog kayo. Maiksi lang yan. Pero iba lang to, isa lang sa pagpugay sa aking kababayan. Si General Nicolas Torre III. Okay? So, magandang umaga po. Magandang umaga na ba? Oo, magandang umaga.